Parang hindi nauubos yung mga bundok dito. 15 minutes bago tuluyang lumubog yung araw. Para makipakita ako sa inyo. So yung mga photography equipment na dala natin dito. Nice. Ito yung magandang dinggalan. Mali yung ikot ko masyadong mabilis. Okay, kapakim ko. May ganito pala kagandang spot dito. General na car na nga to. Pag diniretso pa natin siya doon, lalayo na tayo ng husto. Pababa naman na siya. Hanggang saan ang gagawin mo para sa isang litrato? Minsan, hindi natin maipaliwanag kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Bakit tayo nagpapagod, nagpupuyat, nagtitiis at gumagastos, sinasakripisyo ang oras para sa isang bagay na alam naman natin ay pagtagal ay makakalimutan lang din. Hindi natin maiiwasan ang paglipas ng panahon. Hindi natin maiiwasan ang pag-iisip at pag-aalala. Pero kung may masayahang alaala, kasama ang mga litrato na magsisilbing patunay na minsan sa buhay mo, narating mo ang isang magandang lugar. Naranasang maging masaya at maging malaya. Sa kabila ng mga takot at mga isipin, kasama lahat ng pinagdadaanan natin sa mundong to, sulit ang lahat. Sulit lahat ng pagod mo at hirap, at sulit ang isang litrato. Hanggang saan ka aabot para sa isang litrato? Ako si Hate at samahan niyo ulit ako para sa part 4 ng solo North Loop adventure natin. Okay guys, ride out na tayo. Exactly 12:40 AM. Ride out tayo dito sa Isabela. Pupunta tayong Dinggalan. Pinili ko talaga na madaling araw magbiyahe pag mga long ride na ganito. Kasi bukod sa wala ka masyadong makakasabay sa kalsada, hindi rin mainit. Mula dito sa Isabela, 6 to 7 hours pa ang biyahe papunta sa Dinggalan. Kaya kung gusto natin maabutan yung sunrise doon, kailangan din talaga natin umalis ng mas maaga. Ito naman yung kagandahan kapag nagmomotor kayo ng gabi or madaling araw. Makikita mo kaagad kung meron kang kasalubong kasi merong ilaw na sasalubong sa'yo. So medyo mas madaling mag-overtake. Hindi ka mag-aalangan kasi makikita mo yun. Ang dami natin kasabay. Sheesh! Sobrang daming truck. So mamimili ka ng kalsada ngayon kung ganyan ba na maraming kasabay pero may ilaw, or wala kang kasabay pero napakadilim. Medyo alanganin to. Kaya ko ba dito? Hindi, may ipit ako. Hanggang tayo sa safe. Alanganin. Grabing usok yan. Paunahin mo na ako, papi. Wala kasi ata itong laman kaya malakas eh. Ayan. Ang daming truck. Kailangan kitang unahin. Unahin mo na ako, please. Ito yung problema kapag mabilis din yung truck. Usually yung mga ganyang truck, mababagal lang yung takbo niyan paakyat. Pero ito mukha siyang walang laman, kaya mabilis din siya. Alanganin yan sa motor kasi parehas kayong mabilis. Kung mabagal lang sana siya, pagbibigyan niya tayo, kaso mukhang hindi. Ano nangyari? Ayun, perfect timing. Niligtas tayo ng isa pang truck. Yan, kapag mabagal lang yung mga truck, madali lang silang overtaken.
Ang problema lang kapag mabilis. Uy, Nueva Ecija. Meron na tayo. Good morning, Chip. Parating na tayo ng Nueva Ecija. Malapit na tayo guys sa Dingalan. Ang pinin natin dito is yung Batanes something. Batanes of Dingalan. Nakalimutan ko yung eksaktong pangalan. 13 kilometers na lang, nandun na tayo. Isa yun sa mga tip or yung dulo ng Dingalan na magandang spot para sa sunrise. Ang sunrise is 5:56 and 5:30 pa lang. So ayos na nagpahinga tayo kahapon para dito, para makahabol tayo or makaalis tayo ng madaling araw talaga, tapos magapag sunrise tayo dito sa Dingalan. Ang sinacrifice natin ay yung sunset. So ganun talaga, hindi mo talaga makukuhaan lahat or pwedeng kuhaan lahat kasi limited yung oras mo. Ibibigay mo lang talaga yung oras dun sa mas importante o yung sa tingin mo is mas makakakuha ka ng magandang shot. So side trip natin to Dingalan mula Santa Ana. Yung Tugigaraw dinaanan lang talaga natin hanggang San Antonio. Nagpahinga lang tayo dun, natulog. Naglaba saka nagcharge. Sana umabot tayo. Golden hour na yan eh, pero nandito pa rin tayo. 8.8 kilometers pa. Kailangan nating bilisan ng konti. Sunrise, epic sunrise please. At sana umabot tayo. Ganda rin dito sa Dingalan ha. First time ko pupuntahan to eh. Di kasi tayo talaga napapadpad dito sa norte. Hanggang general na car lang tayo. Wala pa kasi tong daan dun eh. Sana nga magkaroon na eh, para pag nagkaroon na, doon na tayo dadaan. Kasi ayoko talagang daanan yung EDSA eh, saka yung Bulacan. Nai-stress ako pag dumadaan ako dun sa lugar na yun. Mas pagod pa ako sa biyahe dun sa lugar na yun pag dumaan ako kaysa sa long ride. Kaya ako mag long ride ng malayong malayo, parang hindi ako mapapagod. Katulad nito, ang layo ng mga pinuntahan natin, mga sulok-sulok, mga kanto ng Pilipinas, chill lang. Pero pag dumaan ka talaga dun sa traffic, dun talaga pagod na pagod ako eh. Ito na guys, narating na natin. Ito yung view deck, may bayad na entrance na 40. So hanap na tayo ng spot kung saan tayo magsiset up. Ayun siya, ang ganda nga dun. So dito na tayo mag-park. Hindi natin inabutan yung pinaka-peak ng golden hour ng sunrise dito sa Dingalan. Dahil first time natin at hindi natin kabisado yung mga daan at mga pwestuhan dito. Kaya siguro, babalikan na lang natin to sa mga susunod. Dito pala maganda view eh. Hindi ko nakita to ah. Ngayon lang kasi natin to napuntahan eh. Kaya hindi natin alam eh kung saan yung mga magagandang spot eh. Pero ang dami palang maganda eh. Dito ang ganda oh. Kung dito tayo pumunta kanina, meron tayong kuha ng main camera. Ayan, yung shore na yan. Kasi somehow yung araw medyo malapit sa kanya. Bangin ba to? Maganda tong spot na to. Ganun talaga kapag first time mong puntahan yung lugar eh. Hindi mo alam yung perfect na vantage point. So next time, alam na natin pag pumunta tayo dito
kung paano natin kukuhaan to, kung ano yung composition. Hindi ko alam na pwede palang dumiretso eh. Akala ko yung Batanes of the East na spot na yun na yung pinaka tip eh, yung pinaka kanto eh. Hindi pa pala. Layo na itong pinupuntahan natin. Hindi ko alam kung nasan yung dulo nito. Kanina pa ako dito sa gilid ng bundok pero hindi ko makita yung pababa. Hindi ko alam kung may paikot ba to o wala. Pero bigla ako lang naalala, wala pa nga pala tayong tulog. Kasi alas 8 tayo nagising eh. Nakatulog tayo ng hapon, tapos nagising tayo ng alas 8 ng gabi, tapos hindi na ako nakatulog. Tapos nagbiyahe tayo ng 12:40. Ang oras na alas 7 na. Parang night shift pala ako eh, graveyard shift. First time natin kasi dito sa Dingalan eh, so hindi ko alam kung saan papunta tong mga kalsada dito. Hindi rin ako nag-check sa maps mula dun sa anong narating natin yung pinin ko na Batanes of the East. Tapos tinuloy-tuloy ko lang yung kalsada and titingnan natin kung ano yung dulo nitong kalsadang to, kung may dulo ba to or paikot ba siya. May gas naman tayo eh, and hindi naman sobrang laki siguro nitong Dingalan para maubusan tayo ng gas dito sa liblib na lugar. Maayos yung kalsada eh oh. Wala akong nakikita ng mga turista, more on mga lokal yung sasalubong ko. Kaya hindi natin alam kung tourist spot pa ba yung dulo nitong kalsadang to. Well, check natin. Adventure nga eh, yun yung masaya. Hindi mo alam kung saan ka papunta. Grabe tong gilid ng bundok oh. Landslide prone talaga tong lugar na to. Tingnan nyo yun oh. Talagang gumuguho siya. Kakatakot dito ah. Talagang lahat ng part nyo gumuho. Inaantok na talaga ako. Lobat na tayo. Lobat na rin pala yung drone. Isang battery na lang yung full charge natin eh. Nagamit ko kagad yung dalawa. Minaximize ko na kasi baka matagalan pa bago tayo makarating dito eh, sa Dingalan. Okay naman yung mga drone shots. Ang wala lang tayo yung epic sunrise. Ang ganda ng bundok oh. Ganda talaga ng Sierra Madre. Ito naman yung portion ng Sierra Madre dito sa Dingalan. Parang ang taas-taas ng Sierra Madre oh. Pag tinignan mo dito, ganda. Parang walang papunta sa dagat to. Kasi nakikita ko may kalsada din sa bundok eh. Hindi kaya ito yung isa pang kalsada na paikot? Baka ilayo na ako nito. Saan ako makapunta? Check nga muna natin kung saan tayo papunta. Tama guys, papunta to dun sa bundok-bundok netong Dingalan. Ang layo na natin dun sa beach. Wala itong kalsadang to, wala tong beach na mapupuntahan. Ang pupuntahan nito is yung bundok. Wala pa siya sa maps, hindi pa siya nakikita sa maps. Kumbaga, pag tiningnan mo yung maps, walang kalsada itong lugar na to. Pero merong mga parang establishment na ganyan. So pag tiningnan mo sa map, dahil walang kalsada, parang lalakarin mo kasi wala kang kalsada eh. Ngayon mamimili tayo kung itutuloy natin to, kasi habang binabaybay natin tong kalsada na to, papunta na to sa Baler. Ewan ko kung tatago siya ng Baler, pero papalapit na to sa direction ng Baler Aurora eh. Ang habol natin Dingalan eh. Tapos inaantok na rin ako. Ito rin dito. Ang laking ilog. Tama, wala na tayo sa Dingalan. San Luis na to. So merong bayad sa pagpasok dito. Parang
ano siya, environmental fee na 30 pesos para mapasok mo tong San Luis kapag bibisita kayo. Ano raw to ginagawa patagos hanggang Baler, kaso wala siyang tagos pa ngayon. Pero ang ganda oh. Sulitin na natin, nandito na tayo, tapos balik na lang tayong Dinggalan. Ay wow, ikutin nga natin para makipakita ako sa inyo. Nice. Right ko. Mali yung ikot ko eh, masyadong mabilis. Okay, kapakin ko. So pag natumba yung motor, check ka muna katawan, patayin, and then itayo. Kaya pwede patulong. Medyo mabigat. Ay, ano mo natin? Ito naman. Salamat po. Mabilis yung liko ko eh. Thank you po ah. Thank you. Ganda ng view. Well, normal talaga yung natutumba yung motor. Lalo na adventure. Kuya, thank you. Buhay ka pa. Nakuha natin sa video yun ah. Mali yung ikot ko, ang bilis eh. Dapat dahan-dahan kasi. Wait. Something like, so kung bibigay yung bigat mo dun, yan, something like this. Ang ganda. Hindi mo talaga masasabi kung kailan mangyayari ang aksidente. At pwede yun mangyari anytime at anywhere. Kahit sa napakagandang lugar pa. Pasalamat pa din dahil simpleng tumba lang yung nangyari. Buti na lang kanina may tumulong sa atin na lokal para itayo to. Kung ako lang hindi ko to kayang itayo. Yung ganung klaseng angle, naka-incline siya, tapos kailangan mo siyang i-flip pasalungat dun sa gravity. Hindi ko to kaya. Buti na lang talaga. Swerte pa din. Hindi tayo naghintay ng matagal. Salamat kay Kuya Local. Shout out sa kanya. Sa mga probinsya naman, mababait naman talaga ang mga lokal dyan. Sobrang bihira yung makakita kayo na salbahing lokal. Mababait yung mga tao dyan. Tutulungan nila kayo kapag nangangailangan kayo. Ay, lang ganun lang yung damage natin. Tuloy pa rin ang ride. Damage check. Buhay ka pa, Kim ko. Ang tama niya ito. Ito yung pinakamalalang tama niya. Bakbak ko. Gas-gas yung plastic. Pero ang tibay ng plastic ah. Imagine mo ang bigat niyan. Mga nasa 200 kilos siguro yan. Lampas. Kasama yung mga bagaheng laman natin. Ito tumama oh. Dumikit siya oh. Pati yung telesin tumama pero hindi natanggal oh. Kapit na kapit pa rin, lumuwag lang ng konti. Tapos ayan, maigpit na ulit. Tapos yung Moto Wolf, siya rin yung nag-ano ng gasgas, sumalo ng gasgas. Pati yung crash guard, wala siyang tama dito. Ito lang, which is ayos. Hindi nabasag yung fairings, hindi na baliko yung handlebar. Tapos ito, yung bracket natin tumama, gasgas din. Ito pa, fairings. Ito may konti. Ito, tama ba to?
Ayos lang. Dito mga yung box. Ito lang. Ito lang yung damage ng box. Pinakadulo. Yung gamit natin sa loob. Buhay pa naman. Ayos. Palas. Check. Hala. Ayos. DTX survived. Pero magpalipad muna tayong drone. Masakit yung ankle ko pero carry lang. Muntik pa siyang maipit, buti na lang. Trinay ko kasing saluhin pa yung motor eh. Tapos bigla akong naalala, split seconds. Hindi ko to dapat saluhin, ang bigat nito. Buti nakatalon ako. Maya natin yan intindihin. Photography is life eh. Kunin muna natin yung shot nito and konting clips. Porch light flicker on the siding. Moths dancing like they know the tune. Porch light Mission complete. Ganyan dapat. Hihinto ka. Bago mag U-turn. Parang ito na ba yung highest point? Ang ganda nyo. Buti na lang magpunta tayo dito. Solid. Tingnan yung mga bundok na yan, no? Tingnan nyo naman yan kasi, oh. Yan yung dagat ng Dingalan. Ito yung kabundukan ng San Luis. Amazing. Doon tayo nang galing, oh. Ngayon yung lighthouse, yung pinakadulo. May ganito pala kagandang spot dito. Nandito tayo ngayon sa San Luis. Yung kabundukan na nakikita nyo, San Luis yan. Tapos yung dalampasigan na nandun, Pacific Ocean, Dingalan, Aurora naman. Hindi natin alam na meron palang kalsada dito. Sabi dun sa baba, dead end daw to, pero patagusto ng Baler, Aurora. Pero hindi pa gawa yung kalsada. Ang kapal nung kabundukan dito. Tapos, kapag katapos mo mamundok, pwede kang maligo sa dagat. Parang hindi nauubos yung mga bundok dito. Balik na tayo. Kasi, pag diniretso pa natin siya doon, lalayo na tayo ng husto. Ganito. Okay na ako. Pabain na natin. Hanap na tayo ng mai-stayan natin at kakainin. Ito guys, so sobrang stiff na pababa niya, no. Sa ganyan, hindi ka pwede magpreno ng tuloy-tuloy. Lalo kapag automatic ka. Kasi mas delikado yan. Ang kagandahan sa mga malalaking scooter, tsaka yung mga bago ngayon, merong ABS, tsaka traction control. So hindi maglalak yung preno, tapos parehas pa rin yung ikot ng gulong, i-maintain yun ng motor. Alalay na takbo lang. Hindi ka sobrang bilis, hindi ka rin sobrang bagal kasi delikado eh. Yun lang yung tip na natutunan ko rin through experience. Kasi kapag preno ka dito ng preno, kung hindi ka man mag-slide, hindi mawala yung preno mo or mapudpod, pwede kang mawalan ng preno kasi kapag uminit, kapag nakababad ka sa preno. Kaya mas maganda pa rin talaga kung bababain mo to ng ganito, yung maintain speed, hindi ka nakapreno, ganyan. Tapos kapag bumibilis ka na ng sobra, magpipreno ka ng papitik-pitik, ganyan. Dito confident ako kahit ipreno ko to ng malakas, hindi siya magi-slide yung gulong. Ayan, nababa na natin, ayos na. Hanap na tayo ng makakainan. Gutom na rin ako eh. Huling kain natin 11:30 ng gabi kahapon. Anong oras na? Alas 9 na. Tuloy-tuloy yung magandang biyahe natin at nakalimutan ko na naman kumain. Isama mo pa yung puyat, kaya naisip ko na lang na humanap ng room accommodation ulit para makatulog tayo ng konti at makapag-charge na din ng mga gamit. Tal, wala namang dumadaan eh.
Samantalahin na natin yung opportunity para picturean si Motmot. Ang gusto ko nang umuwi 6 na oras pa to para makompleto natin yung loop, tapos wala pa tayong tulog. Enjoy naman yung gala natin, enjoy naman tong North Loop. Matatawag pa ba nating North Loop tong ginawa natin? Ang dami nating mga side trip ang daming mga side quest na dinaanan, mga sulok-sulok, mga pasikot-sikot na tingin natin maganda, pinapasok natin. Kaya North Loop pa ba yun? North Loop with Santa Ana and Dingalan Aurora and many more, gilid-gilid. Nakaka 1,626.7 kilometers na tayo hanggang sa home base natin. Siguro mga 400 kilometers pa to. So mga more or less 2,000 kilometers yung biyahe natin sa loob ng 4 na araw. Worth it naman kasi marami tayong nag-gain na experience dito. Marami tayong nakitang mga magagandang lugar, vantage point, and nakuhaan natin na mga somehow epic shots. Pero tingin ko meron pang igaganda yung mga lugar na yon. Dito, maganda rin tong spot na to. Ito naman yung Bay Area, yung makukunan mo ng picture. Ang entrance dito ay 20 pesos. Papasukin ba natin para sa picture? Hindi na. Mukha namang common Mukhang common na dalampasigan lang. At least alam na natin yung gagawin natin sa mga susunod. Hindi naman ganun kaganda yung sky So sayang lang yung oras natin. Ito yung magandang Dingalan. Hanap tayo ng mai-stayan dyan. Maganda. Ganito palang lugar ang Dingalan. Paanan ng bundok, tapos beach. May natuklasan ako. Ito palang shoreline na binabaybay ko, na parang walang katapusan. Dingalan siya. Siya yung pinakadulo ng Dingalan. Tapos palusot na siya ng general na car. So itong kalsadang binabaybay ko, mapuputol na to. Kasi wala pang daan dito papuntang general na car. Kung meron man, di doon na tayo dumaan. Hindi, joke lang, hindi kaya na itong motor. Delikado to doon. Masyadong lubak-lubak pa yung general na car Okay kung ibang motor yung dala natin. Pero alam ko, wala pa yung patawid. Basta ito yung dulo niya. Yung part na hindi mo na talaga matatawid or madadaanan ng sasakyan, dito yun. Ang galing. So ang likod niyang bundok na yan, yung pinupuntahan natin, magkakadikit siya, connected yan dun sa Masanga Point. Grabe, laking ilog nito. Picture natin, baka hindi na tayo makadaan dito ulit Mga general na car na nga to, Umiray general na car. So hindi na to Dingalan. Ang sabi ko, Dingalan Aurora lang ang side quest natin. Pero dahil sa ganda ng lugar na parang makakalimutan mo ang pagod at puyat, napunta tayo una sa San Luis at ngayon naman dito sa Umiray general na car. Bago ako mapunta kung saan-saan, babalik na ako doon sa gitna ng Dingalan at doon na ako maghahanap ng matutulugan. Itong general na car, maganda talaga dito. General na car to Yan Talagang maganda ang Sierra Madre dito. Tingnan nyo naman yan. Pagkatapos natin makapagpahinga at makapag-charge, diretso naman tayo agad para sa sunset. Bumalik uli ako sa mga spot na nadaanan natin kanina para naman sa sunset na aabangan natin.
Binalikan ko tong Umiray Bridge para kuhaan ng picture. Tapos bumalik ulit ako doon sa una kong nadaanan na ilog para naman abangan ang paglubog ng araw. Meron pa tayong 15 minutes bago tuluyang lumubog yung araw. Share ko na lang din sa inyo yung dala nating gamit dito sa North Loop Adventure natin. So yung mga photography equipment na dala natin dito ay isang main camera lang naman, XH2S from Fujifilm. And then isang lens, yung 1655 2.8 ni Fuji na general purpose lens. And then may dala tayong drone. Dala natin yung malaking drone, Mavic 3 Pro. Tapos yung mga accessories niya, batteries and yung controller. So malaki rin yung kinonsumong space nun sa travel natin. Kasi kung wala yung photography equipment, kahit yung underseat compartment lang nung motor natin is kaya na lahat ng gamit natin. So effort pa din talaga yung pagdadala ng mga photography equipment. Dala rin natin to, itong yung nagre-record sa atin ngayon, DJI Osmo Nano. And then yung mic niya, yung built-in mic lang yung ginagamit natin ngayon. So kamusta yung audio ko? Okay lang ba? Tapos yung cellphone as a backup, iPhone 16 Pro. And then syempre tripod, mga extra batteries. So yung adventure trip natin, dito na natin yung tatapusin. And ito na yung huling bayan or huling lugar na pupuntahan natin bago tayo bumalik dun sa home base natin. Magpipicture na ako siguro, baka ma-miss ko pa to. And hindi ko alam kung magpapalipad pa ako ng drone, baka kasi ma-miss ko yung moment. Mas maganda yung vantage point na to para sa photography ng main camera. And gusto talaga natin makuha yung pinakamagandang quality ng photo nitong lugar. Morning comes too early. 4 na araw sa kalsada, humigit kumulang 2,000 kilometrong biyahe kasama ang motorsiklo at ang kamera. Hindi lang to kwento tungkol sa layo at haba ng biyahe. Kwento din to ng bawat paghinto natin para sa isang litrato. Mga litratong magpapakita kung gaano kaganda ang Pilipinas kung handa mo lang puntahan at hintuan. Sa pagtatapos ng biyahe na to, madami akong kwento. At sisimulan ko na lang siguro gamit ang isang litrato. Litrato na kuha ko. Maraming salamat sa panonood sa mahabang biyahe na to. Sana abangan nyo pa rin ako sa susunod. Sigurado, isasama ko ulit kayo. Muli, ako si Hate. See you in the next video. Mabuhay! Better day. Keep me warm.